tingin muna tayo dito kay Food Genius kung ano update kasi maghapon ako hindi nakatingin ng update. Ayun, oh, eto. Baka may makakita sa inyo nitong sasakyan ng bida na paikot-ikot sa Binyan, Pasay at Bulacan. Ipaalam lang kay Facebook. Ayun. Okay. The Philippine Statistics Authority system now shows the entry Marcos Francis Leo marked as cancelled. Okay, while the primary birth record Mangusin Norman Antonio remains active. This means the official civil registry recognized Mangusin Norman Antonio, not Francis Leo Marcos. When the PSA database itself cancels a name, that is no longer rumor or speculation. It is an official government record. The next step is clear. The Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines must be called to review this. If the PSA record reflects a cancelled identity, the DFA must ensure that no passport or official travel document exists under that cancelled name. Public records matter, accountability matters. Ayan, ito. Galing ah. Yun, oo, ito. Oh, eto 'yun, yung, certificate of live birth ni Kulaong sa Tarangnan, Western Samar. Oh, canceled na, 'yun. Galing ano, na-cancel na. Walang nakalagay kasi dito, eh, 'no, father's name. Nakalagay dito nung nakaraan, eh, 'di ba nakalagay diyan sa PSA ni Kulaong na 'yan, yung pinagmamalaki niya. Ang nakalagay, ang tatay niya si Pacifico Marcos. 'Yun ang nakalagay po diyan. Pacifico Marcos. Eh, hindi naman nga siya si Francis Leo Marcos, eh. So, hindi na eto nga yung sinasabi natin na kung eto lang talaga tututukan ni Senator Rapi Tulfo, marami siyang malalaman dito kay Culaong, eh. Kasi na-e-exercise ni Culaong yung korapsyon dito sa ating bansa, 'di ba? Na-e-exercise niya, eh. Nagagamit niya sa katarantaduhan, eh, yung ano, yung, pagkakaroon ng korapsyon dito sa Pilipinas. Eh, eto na nga yung isa sa example, nakapagpa-late register siya, ah, ayan oh, Certificate of Live Birth. Oh, ayan ang nakalagay. Nagagamit niya 'tong pangalan na Francis Leo Antonio Marco sa katarantaduhan. Kasi nga itong Norman Mangusin, merong Nobel na kaso, may human trafficking, at marami 'tong kaso 'tong Norman Mangusin, eh, 'di ba? Pati yung mga kaso galing kay Makagago, 'di ba? Andiyan yung kaso niyan, napakaraming kaso niyan na, kinakaharap. Kaya 'yan, eh, ito ang dapat na ano, na ginagawa talaga, kinakansela para hindi na makapanloko 'yan. Katulad do'n sa ano niya, sa anti-passport law niya yata, ano, passport law ba 'yun, yung kaso niya? Eh, ano po 'yun, eh, yung passport law niya kaya kaya siya na-acquit doon kasi nga totoo naman talaga yung passport niya, tunay naman talaga 'yun. Ang peke doon, yung pangalan na nakalagay na Francis Leo Antonio Marcos. Kasi hindi nga wala nga siyang karapatang gamitin 'yan. Oh, kita mo nakalagay diyan 'no, Tarangnan, Western Samar. Nagagamit pa niya 'yan sa ano, nagagamit pa niyan sa pagkandidato. 'Di ba, imagine ninyo kung naging ano 'yan, kung naging senador 'yan, ah, nakalagay, eh, Tarangnan, Western Samar pero hindi marunong magbisaya. Paano paano 'yan mag-aano, kapag kasi kapag sa nasa Senado 'di ba sinasabi,
The the gentleman from Tarlac, mga gano'n, 'di ba? The gentleman from Tarlac and, Davao, 'di ba? Mga gano'n, eh, gano'n na maririnig mo diyan, eh. Paano 'yan si Kulaong? The gentleman from Samar and Bulacan? Eh, hindi naman 'yan pinanganak sa sa Samar, 'di ba? Kaya eto ang dapat na tinututukan ni Sir Rapi Tulfo dahil kapag eto tinutukan ni Sir Rapi Tulfo, 'di ba, baka mapaamin niya 'to. Paano ka nakakuha ng ganiyang, pangalan na peke na ipa-late register mo pa, sino sino ginamit mo sa PSA, 'di ba? Baka mapaamin niya si Kulaong, eh, maano pa siya, makakuha pa siya ng mga pangalan at maparusahan yung mga kasabwat ni Kulaong sa ganitong, pagpapa-late register, yung mga kurakot na tauhan ng PSA sa Samar, 'di ba? Sana talaga ay, maano 'yan, matignan ng ating, senador. Tune in lang while working muna, persona de gracia, paldong-paldo si Mangusin, paldo nga lang sa kaso. Ito lang yung tipo ng tao na ginawang collectibles mga kaso. Proud na proud pa nga yan, eh. Oh, Daryl Losada, ayan, hello po. Proud na proud pa yan. 'Di ba? Kapag tungkol sa mga kaso niya, proud na proud pa yan, eh. Parang ang tingin niya sa kanyang sarili, yung ganiyang, mga kaso-kaso, eh, parang yan ay isang, parang yan pa'y isang pagsikat. Parang yan, eh, isang, parang yan, eh, isang, malaking ano niya, malaking ano ba tawag dito, isang malaking ano tawag dun, milestone ng kanyang buhay. Yan yung yan yung, na ano natin diyan, eh, nakikita natin diyan. Yan yung, napapansin natin diyan kay Kulaong. Katulad nun, ah, inano, ah, siya ay pinagbayad ng Supreme Court para sa kanyang, pambabastos sa kataas-taasang korte ng Pilipinas. Oh, ano sabi ni Kulaong? Yan po'y ating haharapin ng buong, buong giting at may dignidad. Buong tapang, buong, buong katapatan. Putya, pinagmumulta ka, eh, dahil tarantado ka, eh. Pero para sa kanya, isang mahalagang parte ng buhay niya 'yun na parang napakakapit-kapitagan niya dahil siya'y pinagbabayad ng Supreme Court sa kanyang katarantaduhan na ginawa, 'di ba? Eto yung dapat na kasi ang nangyari, sa halip na kondenahin ni Serapi etong katarantaduhan na ginagawa ni Kulaong, eh, naging ano pa, naging, ayan 'di ba parang ang nangyari pa parang pinagtatanggol niya kasi si Kulaong, eh, katulad niyan. Eto, paano nagkaroon ng ganiyang ng ganiyang, Sa pagpapatuloy ng investigasyon, paano nagkaroon ng pangalan sa ng pangalan ng passport, Alejandro Norman Antonio. Mount Province naman siya ngayon. Tapos July 28, 1978 yung nagpamatanda kasi 1979 pinanganak daw yun, eh. kinumpirma ng NBI na ang tunay na pangalan ni FLM ay Norman Antonio Mangusin. Ayon sa NBI, nagpagawa si Mangusin ng pekeng birth certificate sa pangalang Norman Antonio Alejandro upang makakuha ng pasaporte dahil sa umiiral niya mga criminal na record. Gamit ang mga dokumentong ito, napagtrabaho siya sa Saudi Arabia. Pagbalik sa Pilipinas, iniulat na may binayaran siyang judge sa North Cotabato at 2 opisyal ng National Statistics Office sa Mindanao
at muling binago ang kanyang pangalan sa Francis Leo Antonio Marcos. Gamit ang bagong pagkakakilanlan, nagpanggap siya bilang miyembro ng pamilya Marcos at nakapangloko ng maraming mayayamang negosyante sa pamamagitan ng kanyang charitable institution. Ayon naman sa kilalang social media influencer at convicted scammer na si Sian Gasa, nakilala niya si Mangusin o FLM noong 2015 at 2016 sa Davao City sa isang proyektong tinatawag na The Hayan Shirt Project, kung saan si FLM ay isa sa mga co-organizer. Ang proyektong ito ay kinalaunan na identify bilang isang scam. Sinampahan din siya ng kaso sa Manila Prosecutor's Office at may kinalaman ito sa mga paglabag sa passport law at anti-alias law o pagtatago ng tunay na pangalan, alinsunod sa mga probisyon ng Revised Penal Code. Ito'y matapos matuklasan ng Department of Foreign Affairs na gumamit siya ng 3 magkakaibang pasaporte sa ilalim ng mga pangalang Norman Mangusin, Francis Antonio Marcos at Francis Leo Marcos. Nakatanggap din ang NBI ng certification mula sa Philippine Statistics Office na tanging ang pangalang Norman Mangusin lamang ang mayroong lehitimong birth certificate sa kanilang record. Sa pagpa Ayun, oh, 'di ba? Pero, yung ano, diyaan sa yung sinabi, North Cotabato, alam niyo ba nung dati, nung kampanyahan ng 2022, nakilala ko si Serdong Mangudadatu, dun po sa Manila nung nangangampanya kami kay Yorme. Si Dong Mangudadatu, alam ko kumandidato yang senador, tapos kumandidato din siya, parang ano yata, kongresista, naging kongresista siya. Naging ano, politiko ng ano 'yan, Mindanao. Ngayon etong si Serdong Mangudadatu, dahil nga siyempre 'di ba vlogger ako, nagkakilala kami. Inano ako niyan, tinanong ako niyan, sabi niya sa'kin, "Mac, pinapanood ka ng asawa ko." Kasi yung asawa ko, yung asawa niya yata kung di ako nagkakamali taga Pampanga o taga Tarlac, Tagalog ang word nila. So, napapanood daw ako. Sabi ko, "Ay, thank you naman po at napapanood pala ako ng asawa niya." Tapos sabi niya, "Saan ka ba nagsimula mag-vlog? Paano ka naging vlogger ni Yorme?" Eh, di sabi ko, ano po kasi dati po nung pandemya, bago mag-pandemya, motovlogging ang talagang bina-vlog ko, karera ng motor. Tapos nung time na dumating na yung pandemya, wala ng karera ng motor, wala ng activity ang mga karerista natin. So, napunta ako sa usaping pandemya, politika, sa pabunan, sa COVID, lahat ng, mga puwedeng ma-topic noon, tinatopic ko. Tapos 'di ba nga lumabas nga kako 'tong si Kulaong, sabi ko, "Kilala niyo po ba kako yung si FLM, Francis Leo Marcos?" 'Yun, dun ako ano, mas nakilala nung binlog ko 'yun. Yung ano, yung FLM yung namimigay ng bigas daw, sabi ko, "Opo, 'yun po." Naku, ang daming niloko sa'min nun. 'Yun ang mismong word niya, ang daming niloko sa'min nun. Ultimo mga mangingisda, saka may mga ay ano, ultimo mga may mga magsasaka at may mga palaisdaan, pinagloloko daw niyan si Kulaong. Meron daw mga parang mga membership nung nagbigay naman daw yung mga tao, nawala na daw 'to, naglaho na daw. Tapos nakita na lang nila, namimigay ng bigas. Ang alam nga nila eto, ano, nagpapa-membership meron daw mga kayamanan daw ng Marcos na ipapamigay. Para makakuha ka magpapa-member ka daw sa kanila. Yung classic na budol noon patungkol sa mga ano, dati kasi meron 'yan mga Yamashita Treasure, Marcos Wealth. So, ginawa din ni Kulaong 'yan noong, bago pandemya, nakarating siya ng Mindanao, kakaano niya diyan, yung kakahanap ng ano, ng hassle. Kaya lang hindi malinis na hassle, pambubudol ang, ginawa niya. Ngayon,
Dun ko lang nalaman nga, nabanggit kasi dito, North Cotabato, na dun pala niya pinaayos ang kanyang birth certificate para magkaroon ng pangalan na Francis Leo Marcos. Ang alam ko Jensan nga, eh. Ang alam ko Jensan, dun niya na ano, dun niya na alam ko para meron siyang binayarang tao para mapangalanan siyang Francis Leo Marcos sa Jensan. So, eto talaga ano talaga 'to, galawan talagang ano 'to, scammer. Eto ano pa 'to. Hindi po, hindi po, hindi po. Sir, sir, ang hindi ko lang talaga maintindihan, sir, kasi yung Norman Mangusil. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman. Ano, sir? Hindi po, hindi po, hindi po. Sir, Ang hindi ko lang talaga maintindihan, Tinanggi niya dun. Totoo yun, tinanggi niya yan na siya si Norman Mangus. sir, kasi yung Norman Mangusil, hanggang grade 5 ako gamit ko. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusil. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap din, sir. Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Pero ngayon po, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yun. It's the same person. But who I am today, hindi ko po yung ginusto. Nanay ko po ang may sabi niya. Oh, hindi naman totoo yun. Kasi hindi naman talaga totoo na nanay niya ang may gusto nun na siya maging Francis Marcos. Hindi totoo yun. Kasi nga, siya ang may gusto nun na magpanggap na Marcos at ginamit niya lang ang kanyang ina para sa pagpapanggap. Anak, ikaw yan. Eh ma, bakit iba apelyido ko sa apelyido nyo? Hindi, ikaw yan. Karapatan mo yan. Kasi po ako yung unang anak. So kung ano pa man yun, hindi ko naman po pwede sisigil na yung nanay ko. Okay? So, kung gusto nyo, tanay ko na lang ho, tanongin nyo. Parang napakadali lang kay Kulaong eh, no? Hindi ko kagustuhan to. Hindi ka man lang ba nagtanong? Hindi ka man lang ba nagtanong sa nanay mo? Kunwari, totoo yan. Ikaw si Francis Leo Marcos, hindi ikaw si Norman Mangus. Hindi ka man lang ba nagtanong sa nanay mo? Paano nangyari yun? Yung tatay ko na sinasabi mo malayo-malayo sa mukha ko. Ulitin ko po, Norman Mangusin and I is the same person. I use both name, but not because I wanted. Because my mother. Not because I wanted. Ayan. Wanted kasi siya sa Norman Mangusin. This is your name. This is your right. Anak kita. Karapatan mo yan. Marcos ka. Yun po ang sabi ng aking ina. So alangan naman pong kontrahin ko yung nanay ko. Una, hindi ko po ginamit yung pangalan kong Francis Leo Marcos para manloko ng tao. Kung makikita niyo po yung Francis Leo Marcos, wala pong ginawa yan kundi tumulong sa kapwa. 2008 pa po, ginagawa ko po puro pagtulong na. Wala pong ibang ginawang kakaalis. Ayun, tama naman. Hindi niya pa ginagamit noon ang pangalan na Francis Leo Marcos sa panloloko. Kasi nga yung Norman Mangusin talaga ang tad ng kaso. Tad ng kaso yun yung Norman Mangusin. Kakalipas-pasan yan. Marami lang po talagang naiinggit sa akin. Yun po yun. At regarding po dyan sa kay Norman Mangusin and Francis Marcos, lilinawin ko po, Norman Mangusin and Francis Marcos are the same person. But hindi po ako ang may gawa nun. Yung akin pong ina. Kung ano po yung pangalan ko, nanay ko po ang nagpangalan. Hindi ko po pwedeng sisihin yung nanay ko. Buhay ko po, utang ko po sa kanya. Pero both names po ay wala pong ginawang kriminalidad. Opo. Yung regarding huli doon sa issue ko na Norman and Francis, hindi po ako may gawa niyan. Nanay ko po. Sabi po ng aking ina, karapatan mo yan anak, ikaw yan. So wag po ako sisihin nyo, yung nanay ko. Uulitin ko, wala ho akong kaso. May nagbalita ho sa akin, kinakalkal na raw ho yung lahat ng pwedeng ikaso sa akin. Nagkataong wala daw ho talagang makalkal na kaso ang ikakaso sa akin.
Kaya ang ginawa daw ho, nag-uwian na raw ho yung mga magkakaso sa akin. Ayun. Wala daw makalkal, pero nung hinuli siya ni Chief Vic Lorenzo ng cybercrime noong panahon na 'yan ng pandemya, wala siyang nagawa nung pusasan siya. Kasi nga siya ay may kaso na anti-alias, meron din siyang, optometry law, meron din po siyang, ano pa ba isa, human trafficking. James Can, hello po. Angel Watcher, ayan. Kuya Neil Alan Tebes, Germ Out, ayan. Hello po. At Kuya Gary Caba, salamat, salamat. Okay, 2D, proud pa siya. Karamihan ng kaso niya dismissed. Iba yung acquitted. Ayan. Iba yung acquitted sa dismiss. Dismiss na-drop lang yung kaso dahil hindi umattend yung complainant or other reason. Hindi pa din innocent. Tama, tama. Yun nga yun. Yan. Ate Katrina Lab, hello po. Kuya Relly Asisio, Elmo, ayan, acquitted doesn't mean wala kang kasalanan. Ika nga ni Bungo, marami lang na hindi natuloy kaso and yung iba inareglo. Which is confirmed from Ate Zai, ayan, kay Ate Ira, ano po, totoo daw po na ganun nga ang nangyari. Yung isa sa mga ah, nag-aakusa sa kanya, nag-act of desistance or motion of desistance para iurong yung demanda. Alam natin kapag ganyan, di ba? Kung hindi nabayaran, naareglo, di ba mga ganyan yun eh. Okay, Yalim, Joy, ayan, Hakot Award si Kulaong, koronahan na yan. Cynthia, Ken Full Destring, ika nga ni Kulaong. Jokay, Lahod na sa Lusak, si Norman, Kulaong, kumikikig pa. Oo, totoo yun. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.